Magandang araw po sa lahat. At narito ang magiging lagay ng panahon para sa buong magdamag at sa mga susunod pang mga araw. So sa kasalukuyan po, nakikita po natin ay further nag-intensify pa into a severe tropical storm itong binabantayan natin na si Bagyong Goring. As of 4 p.m. ay huli po itong namataan sa layong 260 kilometers silangan ng Calayan, Cagayan. Nagtataglay po ito ng lakas ng hangin na umaabot ng 110 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbukso naman na umaabot ng 135 kilometers per hour. At sa kasalukuyan po ay kumikilos ito ng mabagal sa direksyong southwestward. Although sa ngayon po nakikita po natin sa ating satellite image, ilang bahagi na po ng Northern Luzon ang naapektuhan nitong binabantayan natin na si Bagyong Goring. Kaya alamin po natin mamaya kung alin yung specific areas na makakaranas po ng malakas na hangin as well as mga pag-ulan. Samantalang hanging habagat pa rin po yun nakakaapekto sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, particularly over Southern Luzon, Visayas as well as sa Mindanao. Kaya magiging maulan pa rin yung panahon, lalong-lalo na sa western sections po ng Luzon kasama po dyan ng Palawan, Occidental Mindoro, pati na rin sa Zambales as well as Bataan. Samantalang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan din yung mararanasan sa malaking bahagi or nalalabing bahagi ng ating bansa. Kasama po dyan ang Metro Manila. May mga chance lamang po na mga isolated na mga pag-ulan. And currently, mayroon din po tayong binabantayan na low pressure area nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Although kung makikita po natin ay wala pa itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. So alamin naman po natin ang magiging pagkilos or track nitong binabantayan natin na si Bagyong Goring sa mga susunod na araw. So for the next 24 hours, bukas po, possible na mag-intensify into a typhoon category itong si Bagyong Goring at generally southward po ang kanya magiging pagkilos and medyo lalapit po siya dito sa northeastern section ng Northern Luzon. So yung possible location niya po within the next 24 hours ay nasa 190 kilometers east-northeast ng Tuguegarao City, Cagayan. Pagdating naman po ng 48 hours or pagdating nitong Sunday afternoon, ay mariretain niya po yung kanyang typhoon intensity. Although nakikita po natin bahagyang kikilos po siya papalayo ng ating Philippine landmass. Generally, southeastward naman po yung kanyang magiging pagkilos at yung possible location naman po niya ay nasa 235 kilometers east-northeast ng Kasiguran, Aurora. Pagdating naman po ng 72 hours or possible sa darating na Lunes ay bahagyang kikilos po ito southeastward pa rin at liliko po siya ng northeastward direction. So unti-unti po pa rin siyang lalayo ng ating Philippine landmass. And kung makikita din po natin ay possible po na mag-intensify pa siya into a super typhoon category pagdating naman ng Lunes and possible location niya din po ay nasa 400 kilometers east ng Tuguegarao City, Cagayan. Then pagdating naman po ng Tuesday or the next 96 hours, ay mariretain niya po ang kanyang super typhoon intensity although malayo-layo po siya sa ating Philippine landmass, pero most likely makakaranas pa rin po tayo ng malalakas na hangin dulot nitong si Bagyong Goring. And possible location niya po pagdating ng Tuesday ay nasa 245 kilometers silangan po yan ng Basco, Batanes. And pagdating naman po ng Wednesday, bahagyang hihina po itong si Bagyong Goring into a typhoon category and possible location niya po ay nasa 175 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. So makikita po natin hanggang next week, Wednesday, ay possible po nasa loob pa rin po itong si Bagyong Goring ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman sa ating mga kababayan, particularly sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, posible po tayong makaranas ng malalakas na hangin as well as mga pag-ulan, kaya paniingat po yung ating mga kababayan.